Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. I beg your pardon? Matamang tinignan ni Adriel Aquino ang taong nasa harap niya. Nakasuot ito ng itim na overall at nakatutok sa kanyang hawak na baril. I said, "Move," mariing utos nito. Tahimik na naglakad siya palayo sa pinto. Itinaas niya ang mga kamay niya at nag-isip ng paraan upang makawala rito, katulad ng agawin ng baril mula rito. Kung makakalapit lang siya kahit kaunti rito, ay pwede niyang gawin iyon. Hindi iyon ang unang beses na naranasan niya matutukan ng kahit na anong armas. Sanay na siya sa mga ganoong tagpo noon pang panahon na nanirahan siya sa mga jungle ng South America kasama ang mga gorilla. Tinignan niya ang tao nasa harap niya. Maliit lamang ito, ngunit hindi siya pwede makampante. Baka mamaya ay small but terrible ito. Madilim sa paligid, kaya hindi niya masyadong matansya mga hakbang niya. Ang lamang nga lang niya rito ay mas matangkad siya rito at di hamak na mas malaki ang katawan niya. Kapag nakahanap siya ng pagkakataon, ay saka siya aatake. Kailangan lang niyang panatilihing alerto ang buong sistema niya. Pinalis niya ang biglang pumasok sa isip niya na mga eksenang pwede nitong gawin sa kanya. Memory suddenly flashed in his mind. Isang madilim na silid, halo-halong amoy ng pawis, at ang pakiramdam na naliligo siya sa sarili niyang dugo. "No, focus. Nagsasayang ka lang ng oras mo," aniya sa mahinahong tinig. "Wala akong pera dito sa kwarto ko." "Shut up." Napakurap siya. Malinaw niyang narinig ang boses nito. For God's sake, babae ito. Parang nanambot siya bigla sa natuklasang iyon. Sino na naman kaya ang babaeng offend niya sa pagkakataong iyon? Sinong baliw na babae sa mga nakarelasyon niya ang aabot ang desperasyon sa ganoong paraan? Si Felicity, Mia, o Snooki? He was generous with his lovers, yet there were few who didn't want to accept the fact that he wanted to end the relationship when the right time came. Marahil ay isa lang ito sa mga babaeng desperado na makuha siya. Hindi naman siguro niya agad-agad makakalimutan ito kung nabigyan siya nito ng isang magandang alaala. No, inalis niya sa isip ang ideyang iyon. Hindi siya makakalimuting tao. Oo, marami siyang iniisip ito mga nakaraang araw. Ngunit hindi pa nangyari sa kanya ang nakalimot siya sa mga babaeng nakarelasyon niya. Tahimik ang buong paligid. Walang maririnig na anumang ingay bukod sa tunog ng ceiling fan. "Ibigay mo sa akin ang La Familia," maya-maya ay sabi nito. Wala nang bakas ng pilit na pinalaking boses nito. Marahil ay napagod na rin ito sa pagpapanggap na isa itong lalaki. Bigla ang pagdating ng realisasyon sa kanya. Muli siya napatingin sa babaeng kaharap. Ipinadala kaya ito ng mga Oropeza? Gawa-gawa lang bang lawsuit na inihain ng mga ito upang maibalik sa Pilipinas ang alahas at makuha iyon ng mga ito? Oo nga, at patay na si Bernardo Oropeza. Ngunit buhay pang dalawang anak na babae nito. Nakaramdam siya ng labis sa panghihinayang na biglang lumitaw sa isip niya ang mukha ng bunsong anak nito. Nanikip ang kanyang dibdib. Pinilit niya iwaksi iyon sa isip niya. Hindi yun ang tamang oras para maramdaman niya ang mga ganoong klase ng pakiramdam. Bakit siya makakaramdam ng ganoon kung alam niya na minanipula lang siya nito gaya ng ginawa sa kanya ng pamilya nito? Isang bahagi niya ang gustong maniwala sa inosente ito. Ngunit ang isang bahagi ay naniniwalang pinaglaruan at niloko siya nito. Ayon nga sa kasibihan, looks can be deceiving at hindi siya maari magpadaig sa kung ano mang sinasabi ng kanyang puso. "Kapag binaril mo ako, hindi mo makukuhang kwintas. Pero maraming ibang paraan para makuha ko yun," sagot nito sa mababang tinig. Naging alerto ang mga pandaman niya nang muling marinig ang boses nito. Parang bigla naging pamilyar iyon sa kanya. Isang tinig na kinalimutan mo na. "Nasa safety deposit box ang kwintas, Aquino. Buksan mo yun." Matigas na utos nito sa kanya.
Unti-unti na siya nakakaramdam ng galit. Sino ang babaeng ito at anong karapatan nitong kunin ang isang mahalagang bagay na pag-aari ng kanilang angkan? Hindi man ito ang unang taong nagtangkang kumuha niyon sa kanila, sisiguruhin niyang hindi ito magtatagumpay na makuha iyon. Bata pa siya nang takpin ng kanyang mga magulang, maging ang ibang miyembro ng kanilang pamilya. Iyon ay pagkatapos mawala ang kwintas. Hindi na bumalik ang mga ito mula nang hulihin ang mga ito ng militar. Ang paniniwala ng marami ay pinatay ng mga ito noong bagong demokrasya at ang sinisisi niya sa lahat na nangyari sa kanilang pamilya ay ang tiyuhin niya. Kung hindi dahil sa pagiging gahaman at sa mataas na ambisyon ni Filemon Aquino, ay nag-iba marahil ang takbo ng lahat. Ang kwintas na lang ang natitirang alaala sa kanya na pag-aari ng kanilang angkan at hindi siya makakapayag na basta na lang iyon makuha ng iba sa kanya. Alam mo, sa tingin ko, hindi mo pinag-isipan at pinagplanuhan na mabuti ito. Humigpit ang pagkakahawak nito sa baril at dahan-dahan naglakad palapit sa kanya. Nakakailang hakbang pa lang ito nang bigla itong tumigil. Tumahimik ka at sundin mo na lang ang sinasabi ko. Maring utos nito sa kanya. Naglakad siya papunta sa kinalalagyan ng safety deposit box at naiiritang iniikot ang dial niyon. Hindi nagtagal, narinig na nila ang mahinang click na nagsasabing bukas ng vault. Bilisan mo, tawag ng isang tinig mula sa kung saan. Saglit siya nakiramdam kung saan maari nang galing ang tinig na iyon. Kasi, muling sabi ng tinig, sa pagkakataong iyon ay mas malakas na. Tumahimik ka, sabi ng babae. Sakala niya na pagtantong gumagamit ito ng two-way radio. Marahil ay ang mga kasabwat nito ang kausap nito at kanina pa nakikinig sa kung anuman ang nangyayari doon. Lumayo ka dyan, utos nito, at itaas mo ang mga kamay mo. Marahang humakbang siya palayo sa vault. Nang makalayo na siya, ay naglabas ito ng flashlight at itinutok iyon sa loob ng vault. Ilang sandali lang ay humarap ito sa kanya. Wala rito, hindi makapaniwalang saad nito. Nasaan na yun? Mas maraming alahas na nandyan. Iyon na lang ang kunin mo, sabi niya. Muntik na siyang maawa rito dahil sa boses nito. Ang La Familia ang gusto ko. Nasaan na? Wala rito, sagot niya sa kalmadong boses. Imposible. Malinaw ang sinabi sa akin. Uli nito itinutok ang baril sa kanya. Saan mo itinago? Nagdududang tanong nito. Forget it, Cassie. Aniyang diniinan pa ang pagkakabigkas ng pangalan nito. Sinabi rito, Nino, kunin mo na lang ang lahat na nandyan at umalis ka na. Wala sa iyong kontrol ngayon, Aquino. You will not tell me what to do. Never again, sabi nito sa mahina ngunit matigas na boses. Sa sobrang hina ay hindi niya sigurado kung tama ba ang pagkakarinig niya sa huling sinabi nito. Never again? Sino ka? Galit na tanong niya. Hindi siya dapat matakot dahil babae lang ito. Bago pa ito makasagot sa tanong niya, ay nakapa na niya ang switch ng ilaw at binuksan niyon. Bumaha ang liwanag sa buong paligid. Bastard! Mangiyak-ngiyak na sabi nito habang ikinukurap-kurap ang mga mata. Hawak pa rin nito ang baril na nakatutok pa rin sa kanya. Wala siyang pakialam. Ngayon ay malinaw na niya nakikita ang mukha nito. At sigurado siyang hindi pa niya ito nakikita kahit minsan sa buhay niya. Nakapusod ang buhok nito. Nagkukulay ginto ang balat nito dahil sa liwanag. Her dark eyes glared at him. Nakasuot ito ng itim na damit na maluwag dito. Mukhang galit na galit talaga ito. Kagat nito ang ibabang labi nito. A certain desire flooded through his veins because of that simple gesture of hers. Pilit na sinupil niya ang nararamdaman niya at itinutok ang buong atensyon sa sitwasyon kinasasangkutan niya sa kasalukuyan. Hindi iyon ang tamang oras para makaramdam siya ng atraksyon sa babaeng may hawak na baril na nakatutok sa kanya. Tinitigan niya mukha nito. Kailangan niya matandaan ang itsura nito dahil sisiguruhin niya magbabayad dito kapag hinayaan siya nito makaligtas. Sino ka ba talaga, Cassie? At bakit gustong-gusto mong makuha ang kwintas? Hindi mo talaga ako nakikilala? Tumawa ito na mapakla. Oo nga naman. Ano nga bang aasahan ko sa isang tulad mong masamang tao? Pilit na hinahalukay niya sa isip kung saan niya maaring nakita o nakilala ang babaeng ito, ngunit hindi talaga niya maalala.
Akin ang hindi mo makukuha sa akin iyon. Kahit patayin mo pa ako ngayon, I would love to, sabi nito sa mapanganib na tinig. Ngunit, kailangan kong kwintas at makukuha ko iyon sa'yo sa kahit anong paraan. Lumunok si Cassandra upang alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Ang akala niya ay mamamatay na siya nang buksan ni Adriel Aquino ang ilaw. Kapag may nakita siyang kahit anong bakas ng awa o lungkot sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya, baka kung ano na magawa niya dito. Baka mawala ang lahat ng tapang niya at magtatakbo siya palayo sa lugar na iyon. Ngunit, kahit na anong bakas ng rekognisyon, ay wala siya nakita sa mukha nito habang nakatingin nito sa kanya. Naramdaman niya ang pamilyar na sakit sa kanyang dibdib, sakit ng kaalamang hindi siya naaalala nito. Ang totoo ay siya ang nagbigay ng La Familia dito rito. Kasabay ng pagbibigay niya niyon ay ang pagbibigay niya ng kanyang puso dito. Hindi niya inaasahan ang mga sumunod na pangyayari pagkatapos niyon. Unti-unti itong lumayo sa kanya. Huli na nang malaman niya ang totoo. Kinuha nito sa kanyang kwintas at binago nito ang paniniwala niya mahal siya nito. Dahil ibinigay niya iyon sa isang demonyo na iniwan siyang luhaan. Ngayon ay nakatayo ito sa harap niya, looking so gorgeous in his tuxedo habang nakatingin sa kanya na parang isa lang siyang ipis na gusto nitong tapakan. At ang traidor niyang puso ay nasasaktan na naman. Gwapo pa rin ito kahit maraming taon na lumipas. Matangkad, matipuno ang pangangatawan gaya ng mga kilala niyang artista. May pilat ito sa isang sulok ng mga labi, ngunit hindi yun nakabawas sa kagwapuhang taglay nito. Pagkos ay nakadagdag pa nga iyon. Kahit sinong babae ay hindi maiiwasang maakit dito. Parang ikaw, tanga, nasirang buhay niya na umibig siya kay Adriel Aquino. Ang akala niya ay may pag-asa siyang maging masaya sa hinaharap, ngunit nagkamali siya. Ang tanga-tanga niya. Sino nga bang seryoso at magkakagusto sa isang mataba, mahiyain at pangit na babaeng katulad niya? Binalaan na siya noon na nakatatandang kapatid niyang si Lavinia, ngunit hindi siya nakinig sa kapatid niya. Inakala niya nagsaselos lang ito dahil siya pinagtuunan ng pansin ni Adriel. Tama nga kasabihan nasa huli ang pagsisisi. Niloko lang siya ni Adriel. Lahat sila. Ngayon ay sinisisi niya ang sarili niya sa lahat na nangyari sa pamilya niya. Kasalanan niya kaya bumagsak ang Oropeza shipping. Kasalanan niya kung bakit namatay ang kanyang ama. Napilitang ibenta ang kanyang ina ang mga ari-arian upang mapambayad sa utang at ngayon ay naninirahan na lang sila sa isang bahay na ayon dito ay hindi nararapat para sa isang katulad nito at ang kapatid niya ay hindi siya kinakausap. Humigpit ang pagkakahawak niya sa baril, bumalik ang tapang at determinasyong nararamdaman niya. Hindi mamamatay sa Uncle Johnny. Ang matandang lalaki ang kumupkop sa kanya noong mga panahon na pariwara ang buhay niya. Marami siya natutuhan dito. Lahat ng alam nito tungkol sa pagpapatakbo ng isang jewelry shop ay tinuro din ito sa kanya. Ginabayan siya nito noong mga panahong gusto na niya mamatay at pakiramdam niya ay wala ng kwenta ang buhay niya. Pagkatapos ng pagtataksil na ginawa ni Adriel, inahirapan na siya magtiwala at magmahal muli. Si Tony, ang lalaking dapat ay pakakasalan niya, ay hindi nagawang pantayan ang epekto sa kanya ni Adriel. Ngunit, pilit niya isiniksik sa isip niya na marahil ay bata pa siya at sa paglipas ng taon ay malilimutan din niya ito. Getting pregnant was an accident. Ngunit nang malaman niyang buntis siya ay natuwa siya at nang malaman iyon ng kasintahan ay iniwan din siya nito. Nang makunan siya ay si Uncle Johnny ang lang nasa tabi niya. Hindi siya iniwan nito kaya malaking utang na loob niya rito at mahal na mahal niya ito. Ang kwintas, Adriel. Wika niya sa matigas na tinig. Akin ang kwintas. Wala ritong hinahanap mo. Nagsasayang ka lang ng oras mo. Dahil sa pagmamatigas nito, ay tinutok niya ang baril sa tapat na nasa pagitan ng mga hita nito. Walang thrill kung papatayin lang kita, sabi niya sa nanunuyong tinig. Siguro mas maganda kung alisan na lang kita na kakaya magpakapagpaligaya ng kahit sinong babae sa mundo. Hindi mo na may kakalat ang lahi mo. Iiling-iling na pumalatak pa siya pagkatapos sabihin iyon. Wala talaga siyang planong saktan nito. Tinatakot lang niya ito para mapilitan itong sumunod sa iniutos niya. Narinig niya ang pag-ungol nito.
Kung sino ka man, sisiguruhin kong pagsisisihan mo itong ginagawa mo. Hahanapin kita kahit saang sulok ng mundo ka pa magtago. At kapag mangyari iyon, pagsisisihan mo na kilala mo pa ako. Matagal ko nang pinagsisihan yan. Ngayon, ibigay mo na sa akin ang hinihingi ko. Kung gusto mo pa magkaroon ng mga anak. Naramdaman niya ang pait sa kanyang bibig habang sinasabi niya ang mga katagang iyon. Minsan sa buhay niya, ginusto rin niya iyon, ngunit nawala iyon sa kanya. Nagtatagis ang bagang nito habang nanilisik ang mga mata na katutok sa kanya. Maya-maya ay gumalaw ang mga kamay nito at dahan-dahang hinubat ang suot nitong kurbata. Nalaglag iyon sa sahig. Nanuyo ang kanyang lalamunan at nahigit niya ang kanyang hininga nang hubarin nito ang coat at long sleeve polo nito. Mabuti na lang at may suot pa itong puting t-shirt sa ilalim ng polo nito. Anong ginagawa mo, Aquino? Hindi ito ang tamang oras para sa kung ano mang tumatakbo sa maruming isip mo. Malamig na sabi niya rito. Mula sa ilalim ng t-shirt nito ay inalabas nito ang isang kwintas. Hinubad nito iyon at iniit siya sa kanya. Mabuti na lang at nasalo niya iyon. Napakunot noo siya ng isang susi makita niya nakapalawit sa kwintas. Anong gagawin ko rito? May isang malaking kahon sa ilalim ng kama. Nandoon ang kwintas na hinahanap mo. Ikaw ang kumuha nun para sa akin. Nakabit-balikat ito bago sumunod sa sinabi niya. Sumunod naman siya dito. Ilandi pa rin ang distansya niya rito. Hindi niya dapat pagkatiwalaan ito. Isa itong demonyo. Mapanganib ang mapalapit siya dito. Siguro nga, nandito ng lahat na hinahanap ng isang babae sa isang lalaki. Ngunit, wala na siyang balak na magpakagaga pa ulit rito. She snorted. Wala na ang dating Cassandra na mahina. Ang Cassandra ngayon ay hindi nahahayaan pang may kahit na sino na malakit sa kanya. Nang buksan ni Adriel ang isang silid, ay nanatili siya sa pintuan. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Nahagip ng kanyang mga mata ang bucket of ice na may lamang champagne at 2 baso sa isang mesa na naroon habang maayos naman ang malaking kama na nasa gitna ng silid. Malamang na may inaasahan itong babae na darating doon. Hindi nga ba't palagi ito may inaasahang iba't ibang babae? Kailangan na niya makuha ang kailangan niya bago pa may makakita sa kanya roon. Bilisan mo, aniya, na makalapit na ito sa kama at may kung ano hinila mula sa ilalim niyon. Tumambad sa kanyang isang kahon na halatang antigo na. Ilapit mo yan sa akin at sumampa ka sa kama, utos niya. Sa pagkagulat niya, isinipa nito ang kahon palapit sa kanya. Pagkatapos ay hinarap siya. Umalis ka na. On the bed, umangat ang isang sulok ng mga labi nito. Alam niya tumatakbo sa isip nito, ngunit hindi niya pinansin iyon. Pinanlakihan lang niya ito ng mga mata. Nang maramdaman marahil nito na walang epekto sa kanyang ginagawa nito, walang imik na sumampa ito sa kama. Kailangan ba maghubad muna ako? Sarkastikong tanong nito sa kanya. Hindi niya ito pinansin at pinagmasdan lamang ito habang nakaupo sa kama at nakasandal sa headboard niyon. Lihim siyang napalunok. Itinaas nito ang 2 kamay at isinandal ang ulo roon kaya nalilis ang suot nito. Pakiramdam niya ay pinagpapawisan siya ng malamig dahil sa magandang tanawin na sa harap niya. Ngunit nakapagpatatag siya. Hindi na siya muli magpapaakit dito. Ang hindi nito pagkakakilala sa kanya ay isang patunay na hindi ito nag-iinteresado sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dito at kinapa sa kanyang bulsang posas na dala niya. Kapag kuwan, ay ibinato niya iyon dito. Iposas mong sarili mo dyan. Kinuha nito ang posas. You really need to shoot me. Dahil ipinapangako kong hahanapin kita at gaganti ako sa lahat ng ginawa mo sa akin ngayon. Sabi nito bago pinusasa ng isang kamay nito. Ang isang bahagi ng posas ay ikinabit nito sa bedpost pagkatapos ay muli itong tumingin sa kanya. Pagbabayarin mo ito ng malaki kasi. Manahimik ka. Halos pasigaw na sabi niya. Ayaw kong saktan ka, Adriel. Pero mapipilitan ako kapag may hindi ako magugustuhan. Kung kunin mo na ang kailangan mo at umalis ka na, magpakalayo-layo ka sa lugar na hindi kita mahahanap. Sa nanginginig ng mga kamay ay inumpisahan niyang buksan ang lock ng kahon. Babalik ng lahat sa dati, oras na makuha niya ang La Familia. Gagaling na si Uncle Johnny at magpapatuloy ang pamamalakad nila sa maliit na negosyo nito kung saan nagtitinda sila ng mga alahas. Hindi siya dapat kabahan at matakot, ngunit hindi niya mapigilan. Paano kung mahanap siya ni Adriel?
Sa sandaling mahanap siya nito, sisiguruhin niyang wala ng kwintas at magagamot na si Uncle Johnny. Nakadama siya ng guilt, ngunit agad na iwinaksin niya iyon sa isip. Hindi niya dapat maramdaman iyon. Mayaman si Adriel. Makakukuha ito ng lahat ng bagay na gustuhin nito dahil sa yamang iyon. Lalong kumabog ang dibdib niya na makarinig ng ingay mula sa kung saan. "Darling, where are you?" Anang boses ng isang babae. Nataranta siya. Hindi niya alam kung anong gagawin. Kailangan na niya makaalis doon bago pa siya makita na kung sino mang babae doon. "Darling," tiningnan niya si Adriel at inutusan nitong huwag lumikha ng anumang ingay. Sa pagkamangha niya ay sumunod ito. Binuhat niya ang kahon na sa pagkagulat niya ay hindi naman pala mabigat. Binuksan niya ang sliding door na papunta sa balcony at doon lumabas. Ang huling nakita niya bago siya tuluyang makalabas ay ang malamig at maitim na mga mata ni Adriel Aquino. Magandang araw mga ka-felisidad. Meron na naman tayong bagong kwento na aabangan. Pero teka lang, ano nga ba ang meron kina Adriel at Cassie? Subaybayan natin ang isa na namang kwento ng pag-ibig. Kaya naman, abangan!